sa budget mo. Ito na guys yung mga sangkap sa ating gagawin na fishball sauce or kwek-kwek sauce. Masarap to guys sa fishball or sa kwek-kwek. Ito sinulat ko na para screenshot nyo na lang guys para hindi nyo malimutan yung mga sangkap natin. Ayan, sundan nyo lang ako step by step kung ituturo sa inyo guys para dun sa mga nag-umpisa at saka dun sa gustong malaman kung paano ba yung timpla ng masarap na sauce natin guys sa fishball or kwek-kwek. Ang unang gagawin natin guys, tayo ay magpapainit ng kaldero o ng kawali tapos lalagyan natin ng mantika. Ang mantika natin, 2 tablespoon lang. Huwag nyo papasobrahan ng ating mantika kasi pangit pag maraming mantika ang ating fishball sauce. Ngayon, pag mainit ng ating mantika, ilagay na yung bawang na ating ginayat. Tapos, isusunod natin yung sibuyas guys. Haluin lang natin hanggang sa medyo pumula ang bawang. At pag medyo pumula na yung bawang, ilalagay na natin ng tubig. 2 litrong tubig ang ating ilalagay dyan sa aking lulutuin na yan. Ito guys, yung sauce na to ay para lang sa mga nag-uumpisa pa lamang. Kaya konti pa lang yung gagawin nating sauce. 2 litro lang. Bali ang kakalabasan nito, 1 litrong manghang, 1 litrong hindi manghang. Kasi pag nagtitinda ka ng fishball or kwek-kwek, kailangan merong manghang at merong hindi manghang. Dahil merong customer na gusto ay manghang at ayaw naman, meron din naman customer na ayaw ng manghang. Kaya kailangan meron ka ng dalawang sauce na manghang at hindi manghang. Kung gusto niyo namang gumawa ng mas maraming sauce, tuturo ko din sa inyo kung anong paraan. Ganito lang ang paraan guys. Doblehin mo yung lahat ng ingredients na ilalagay ko dyan. Halimbawa, kagaya ng tubig. 2 litro lang. Gagawin mo na 4 na litro para mas marami. Yung kailangan lang lahat ng sangkap, doble din yung dami para tama pa din ang timpla guys. Yan guys, napansin nyo, nilagay ko yung tubig nung medyo madilaw na yung bawang. Ganun lagi ang gagawin nyo guys. Kailangan medyo madilaw ang bawang para mabango ang ating sauce. Tapos pagkalagay ng tubig, ilalagay na natin lahat ng sangkap. Ipapahuli natin yung cornstarch at harina dahil titimplahin pa rin natin yan. Kailangan tunawin muna natin ang cornstarch at harina sa kalahating litrong tubig bago natin ilagay dyan. Basta sundan nyo lang lahat guys ang aking ginagawa para masarap ang kalabasan ng inyong sauce na gagawin para sa fishball at kwek-kwek. Kung hindi nyo nasundan guys yung mga sukat ng sangkap na nilalagay ko dito, huwag kayong mag-alala dahil ilalagay ko rin sa description ang kompletong sangkap guys. Basta lagi nyong hahaluin habang nilalagay ang mga sangkap para hindi masunog ang ilalim guys. Dahil lalo na pag yung asukal nilagay mo na tapos hindi mo hinalo, magtututong sa ilalim yan tapos mapapait ang ating sauce. Kailangan matutunaw lahat yan para hindi pumait ang ating sauce. Pag nailagay na natin lahat ng sangkap guys, ganito naman ang gagawin natin. Magtutunaw tayo ng cornstarch at harina sa kalahating litrong tubig. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo. Ilalagay natin yung cornstarch at harina sa isang lagayan tapos hahaluin natin hanggang matunaw. Habang hinihintay natin na kumulo yung ating nakasalang, yan, tutunawin naman natin yan. Ganyan lang guys, haluin nyo lang mabuti. Huwag nyo hayaan na may buo-buo para maganda yung texture na kalalabasan ng ating sauce guys. Takpan muna natin guys, hintayin natin kumulo. At pag kumulo na, saka natin ilalagay yung ating tinunaw na cornstarch at harina. Ayan guys, kumukulo na. Pwede na nating ilagay yung cornstarch at harina. Pagkalagay ng cornstarch at harina, kailangan haluin din natin ng mabuti at siguraduhin natin na walang buo-buo ito. Doon nga pala sa mga nagre-request guys kung paano gawin yung coating ng kwek-kwek, kung paano timplahan at anong diskarte para hindi humiwalay sa itlog ang coating. Huwag kayong mag-alala at yun na yung ating isisunod guys. Pasensya na kayo kung madalang ako makapag-upload ng mga tutorial video dahil medyo busy ako guys. Ngayon lang uli nagkaroon ng pagkakataon na makapag-vlog. Yan guys, kailangan lang natin na haluing mabuti yung sauce na ginawa natin para hindi magbuo-buo yung harina at cornstarch. Yan guys, makikita nyo naman sa tingin pa lang masarap na, lalo na pag natikman nyo yan guys. Pag ganyan na guys na kalapot, pwede na nating patayin ang apoy. Kung gagawa ko yun ng manghang at ng hindi manghang, kailangan kunin nyo na yung kalahati, hanguin nyo na para bago nyo lagyan ng sili yung kalahati. Kukuha muna kayo ng hindi manghang para makagawa kayo ng manghang. Yan guys, hindi na ako nagawa ng hindi manghang kasi sample ko lang naman to. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Pero pag gusto nyo gumawa ng hindi manghang, kukunin nyo muna yung kalahati niyan. Tapos, saka kayo maglalagay ng sili doon sa matitira guys. Pag maglalagay kayo ng sili guys, hindi nyo na kailangan buhay ng apoy. Ganyan na yan. Para lasang-lasang anghang guys. O sige guys, maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli, bye-bye.